Yes! Woo! Hello mga ka-good vibes! I know dahil sa biyaya ng Panginoon, nasa mabuti po tayong mga kalagayan. Thank you, Jesus. Hallelujah sa iyong biyaya sa amin. So, start na po tayo. Ano po ba ang ating pag-uusapan ngayon? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang maliit na parte ng katawan ng tao pero pwedeng makapamuksa at makasira ng buhay. Alam po ba ninyo kung ano yon? Ito po. Yun. Heading niya. Ang dila. Or sa Ingles, ito po siya. Ang heading niya. The Untamable Tongue. Okay. So, umpisahan na po natin ang ating pong talata. Ang ating pong talata ay matatagpuan dito po sa James chapter 3 verses 5 to 10. Again, James chapter 5 verses 5 to 10. Medyo marami-rami po siya pero alam po ninyo, malaking pakinabang po pag atin po itong bubulay-bulayin dahil tayo rin po ang mapapabuti sa paggawa nito. Okay? Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great forest a little fire kindles. And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature. And it is set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and creature of the sea is tamed and has been tamed by mankind. But no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. With it we bless our God and Father, and with it we curse men who have been made in the similitude of God. Ibig po sabihin ng similitude yung kawangis. Okay? Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Yan po ang sabi ni James sa kanyang letter sa ating mga mananampalataya. Okay? Na huwag natin papabayaan na magamit natin ang ating mga dila sa pag-curse ng mga tao. Kahit gaano pa tayo minsan nagagalit tayo, pigilin po natin, hilingin natin sa Holy Spirit na bigyan tayo ng pagtitimpi, ng pagsasalita na maganda sa kabila ng mga bagay na hindi magandang ginawa sa atin. Mahirap pero walang mahirap sa Panginoong Jesus. Okay? Tunghayan naman natin ngayon sa Tagalog. sa Tagalog na version. No? Okay? Santiago 3, mga talatang 5 hanggang 10. Okay? Santiago 3, mga talatang 5 hanggang 10. Huwag po magtataka ha, tingnan nyo. James, tapos Santiago. Isang tao po ba yan? Opo. Sa Tagalog po, Santiago ang James. Hindi ko rin po mapaliwanag yung napakalayong dahilan bakit yung Santiago naging James. Pero ang alam ko po, mapapaliwanag ko sa inyo kung sino po si James. Si James po ay kapatid po ni Lord Jesus sa laman. Ibig pong sabihin, si James ay anak po ni Joseph at ni Mary. Okay, at marami rin sila mga kapatid na lalaki at meron din sila mga kapatid na babae. Okay? So ang Panginoong Hesukristo po ay hindi solong anak, meron po siyang mga kapatid. Amen? Meron din po siyang mga kapatid na babae at kapatid ng mga lalaki. So, may mga kapatid po ang Panginoon. Okay, pero hindi po yan topic natin. Ang topic po natin ay ito po. Ito na po ang mga talatang 5 hanggang 10. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na palalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na hagubatan. Ang dila ay isang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Wow! Mula sa impyerno ang apoy nito at pinapag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang
o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil. Puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin naman ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang nakalarawan ng Diyos. Similitude, ayun pong ibig sabihin yan. Sa iisang bibig ng gagaling ang pagpupuri at pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Yan po ang nakalagay dyan. So, Diyos ang magpapala ng kanyang mga salita. Okay? Ano po ang una nating dapat tignan po rito? Unahin na po natin ang mga marites. Ang dami pong marites ngayon. Magbukas ka lang ng YouTube, maraming mga chismis sa mga artista, sinisiraan sila and all that. Alam po ninyo, iingatan din po natin ang mga pinapakinggan natin sa YouTube o pinapanood natin sa kung saan-saan. Mas maganda po kung gagamitin natin ang platform na ito para parangalan ang Panginoong Jesucristo at hindi po para manira ng tao. Amen? So, ang gawin po natin, itaas lang po natin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa lahat. Ngayon po, ang dami na pong marites. Hindi lang po sa social media, maging sa mga kapitbahay po natin. Actually, kausap mo lang ngayon, maya-maya ichichismis ka na. Okay, paano mo malalaman na ikaw ang topic nila? Sige nga po, magkaroon lang po tayo ng konting katuwaan. Alam mo po kung paano mo malalaman na ikaw ang topic nila. Pag ikaw ay dumating at bigla silang tumigil, tiyak ikaw ang kanilang pinag-uusapan. Okay? Pero dahil ilang beses na po nangyari sa akin yan, pero dahil ang Panginoong Jesucristo po ay nasa akin, ako po ay nagpapasalamat sa Kanya na alam kong siya ang nagbibigay sa akin ng tinatawag na pasensya. Sana ganun din po tayo. Magpapasensya po tayo. At wag lang po tayong tumutok sa mga marites. Tignan din po natin ang mga sarili natin. Baka nagiging marites na rin po tayo. Baka nagiging mapanira na rin tayo. At higit sa lahat, pag nagalit po tayo, baka nakakapagsalita po tayo ng masama sa mga masakit sa mga anak natin, sa mga magulang natin. Isipin po natin, ang mga bagay o mga salitang nasabi na ay mananatiling nasabi na. So, hindi na po yan maa-undo o maa-andan. Amen? So, titignan po natin yan at lagi natin yan hihilingin sa Panginoon. Okay? So, muli, nais ko pong sabihin po sa inyo, mahalin natin ang mga marites. Amen? At alam po natin, uulitin ko po, kalat na po ang mga marites, hindi lang sa social media, maging sa kung saan-saan pa. Kalat po lagi yan. Kaya tayo po ay, alam ko po, we are blessed to be a blessing sa kanila. Mahalin po natin sila sapagkat tayo po mga Kristiyano, mga anak tayo ng Panginoong Jesucristo, mga anak tayo ng Diyos at tayo po ay Kanya pong representative dito po sa lupang ibabaw. Amen? So muli, nagpapasalamat po ako sa inyo sa munti nating pagtunghay nga naman sa mga salita ng Panginoon. Okay, ito pa po. Manalangin na po tayo. Father God in heaven, we would like to thank you for your goodness and your kindness towards us. Salamat po Panginoon dahil yung patience, kayo po ang pinagmumulan. Yung sanctification, kayo po ang pinagmumulan. At kayo po nagbibigay sa amin ng pangunawa dun sa mga taong naninira sa amin, yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa amin. Lalo na pag nakatalikod po kami. Mga taong, sabi nga nila backbiter, pero Lord, nais namin silang mahalin. Bigyan mo kami ng puso na umunawa at lalo silang ibigin. Sapagkat naniniwala po ako, Father God, pangunawa po ang susi para magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa. Muli, Father God, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming pinakamamahal na Panginoon. Siya nawa. Hallelujah. Muli mga kaibigan, nagpapasalamat muli ako sa inyo sa inyong pagtunghay na naman sa ating Bible study na ito. Mga talatang ito na napaka-importante tungkol sa dila. Hangad ko na nagtaroon po tayo ng tinatawag na pangunawa dito at may apply din naman natin to sa ating mga buhay. Again, do not forget to subscribe, like, and share sapagkat sharing is caring. Again, maraming pong salamat and God bless everyone.